Eto mga sir, mayroon naman tayo ito troubleshoot na overheat. Bulwak yung ano nito mga sir, coolant. Kilometer, yan malaki na rin, 400 plus na yung kilometer na ito. Papansin nyo, puno na yung kanyang reserve kasi kapag uminit, umaapaw, pupunta nito. Ngayon, inoobserbahan ko muna kung bubulwak dito sa hose na to, at isa rin na chinecheck ko yung hose dito sa baba. Kasi kapag ka-overheat mga sir, ang ginagawa muna natin, pinapaandar muna natin hanggang sa uminit, at inoobserbahan natin tong si hose sa baba. Ito, painitin nyo ng mabuti kasi iinit to. Iinit yan dapat. Ngayon kapag hindi uminit, ang may problema yung thermostat. Pero kapag uminit yan at bumubulwak pa rin, matik na may problema na yung gasket nito, or baka hindi maganda yung pagkakabalik. Kasi ang pagkakwento ng may-ari ay marami na pinalitan dito, baka malaki na nagagastos nito, kaso bumubulok pa rin. Kaya ngayon, obserban ko muna para malaman ko kaagad kung ano yung problema nito. Mahirap din naman kasi yung magpabili tayo ng pisa tulad nito, malaki na nagagastos nito. Kailangan din natin i-troubleshoot ng maayos kasi hindi natin alam kung ano yung pinaggagawa dito, o di kaya yung gasket nilagyan ng sealant, or hindi nalinisan, or hindi na ipantay ng maayos yung cylinder head nya kasi bago daw yung block nito. Kaya painitin ko muna to para makita natin kung lalabas dito, pero parang lumabas na rito. Kaso gusto kong personal na makita na talagang umiinit yung hose sa baba dito sa may radiator. Yan, tamasok na painit na, at ito nawakan ko naman, umiinit naman to yung hose na to. Yan, umiinit naman siya. Tapos sa ibabaw sobrang init, kunting pandar lang yung mga siya. Tapos ano na, sobrang init ng makina, mararamdaman mo talaga yung init ng makina. Tapos basa na dito, maya maya aangat na yan dito. Kaya ibig sabihin na may problema nito yung gasket. Kumbaga magta-top overall tayo, check natin. Kaya papatay natin yung makina. Ayan, tapos buksan mo natin ito mga sir. Basta kung sakaling mainit yung makina, magbubukas kayo nito, maglagay lang kayo ng basahan, gumamit kayo kasi yan, bubulwak yung mga sir. Tingnan natin kung magre-reaction yan. Yan mga sir, bumubula-bula. Yung kanina na tumalsik, kapag bininit mo, normal po talaga tatalsik po yan. Pero ito kanina may bumubula-bula, parang may hangin. Kaya ibig sabihin, nadodoble yung pressure ng radiator. Hindi kinakaya ng takip, pumupunta sa resolve. Tingnan nyo, kailangan alali lang sa bearing. Ayan, bumubula. Yan, bumubula siya mga sir. Merong mga bubbles na may ibabaw. Ibig sabihin, may may singaw. May singaw to. Kaya bumubulwak. Lalo pag sobrang init, bumubulwak na yan. Lalo kung naka-minor lang siya, mas malakas yung overheat niyan. Pag nanakbo, nawawala kasi nga nalalamigan masyado yung radiator. Overheat to. Top overall gasket to, gasket. Kaya nga siya, tinanggalan natin yung upuan kasi tatap overall na natin para makita na natin yung kumbaga gasket lang yung gagawin natin dito. Aayusin lang natin kasi bago na yung block niya mga sir. Papalit lang din, halatado din naman.
kaso bulwak pa rin. Check natin kung ano yung ginawa dyan. Kaya tanggalin natin yung ano nya, radiator, water pump, mga tatanggalin natin. Thermostat, sama sa water pump, water drain inlet, cover, tapos yung tornilyo ng ano, saka mga stud bolt, tatanggal natin mamaya yan. Tanggalan natin yung radiator, water pump, cover. Ayan, tapos tatanggalin natin itong apat na to. Tatanggalin natin ang apat na stud bolt. Yung nut pala, nut. Stud nut. Dito pa lang natin to makikita yung overhead yung mga sala. Pag natanggal yung head na to, diyan natin makikita. Ito yung cylinder head niya mga sir. Yung tanggalin mo yung block. Ito sira agad yung gasket. Tanggalin mo yung block. Tanggalin na rin. Oo, tatanggalin mo talaga yan. Yan, ito yung mga sign. Kakagawa lang to. Gasket lang yung gagawin natin dito mga sila, kasi kapapalit lang to, nakarang araw lang to. Kaya ang gagawin natin, nilinisan natin to, ililihain natin mabuti to para mag flat dito pag nilagyan natin yung bagong gasket. Tapos water pump, ayan, hindi mo na maikot masyado yung water pump nya. Tigas. Kapag nasira na yung mechanical seal nyan, maghahalo na yung langis saka yung kulan, may sira yung bagong block, pati si kunyan may sira din. Ito mga sala, ginagawa natin sa cylinder head kapag ganoon, kasi may problema, kasi talagang bumubulwak talaga. Ayun, dahil hindi yata maganda yung pisa nya, kaya ito nilagay natin sa flat face, tapos nilihan natin ng 1,000, ginaganyan natin hanggang sa mahabol natin yung ano, yung pinaka flat na flat. Totally bago lang yung ano, yung block na yan, nakarang araw lang yan pinagawa. Tapos ito yung pupuntirin natin talagang ano, kailangan natin mahabol talaga yung pinaka sakong sakto para walang singaw. Ayan, kinisin muna natin hanggang sa makuha natin yung magandang kinis ng mga sir. Ayan, ito mga sir, nalihan na natin. Ayan, lapat na lapat na yan, maganda na yan. Tapos na yung block natin mga sir, kasi bago lang to, pero niliha pa rin natin. At lalagyan natin ng langis bago natin isalpak dito. Ayan, nalagay ko na yung block, naman yung gasket na ilalagay natin. Original ito mga sala, KCR 601. Basta pag 125, ito yung mga code ng 125 KCR. Pag 150, iba naman yung code nila. Pinagkaiba ay malaki yung butas ng 150, so 125 maliit lang. Tapos kung isasalpak nyo to, ay huwag nyo lalagyan ng sealant. Mas maganda kung lagyan nyo langis, pwedeng lagis yung mga sir ang ilalagay nyo dyan. Okay, lagay ko na to. Tapos ito naman yung cylinder head nya, dapat makinis na makinis at flat na flat, tulad ng kinuha natin kanina. Ay nilatag natin sa flat na may liha na 1,000. Saan natin to kinukuskos para flat na flat. Salpak ko muna to. Ito naman sa nilagay na rin natin yung cylinder head, water pump. Naikatan ko na rin yung ano, yung stud bolt. Tapos maya lagyan natin yung cover, radiator, at pwede natin testingin na to. Ayan mga sara, nailagay na natin lahat. Bali water pump din pala mga sa nagpalit tayo, kasi na-trace na rin natin yung water pump nya. Mahirap nang ikutin
kumbaga tunog sisiw na kalalabasan, tapos maghahalo na yung coolant sa yung langis. Lalagyan na natin ng coolant to mga sir para matestingan natin at mapainit kung aapaw pa rin. Yan, habang nagsasarin tayo ng coolant, paandarin natin. Yan, basta tama yung pagkaka-timing, at kapag pinandar mo siya kaagad, i-start ko kaagad dyan. Pero kung advance yung pagkaka-timing mo, asahan mo na medyo hirap siyang mag-start. Puno na. Tapos yung label lang ng ating reserve, o-obserban natin. Di bali hindi mo natin yan dadagdagan, o-obserban mo natin, painitin at titignan natin kung aangat yan. Tapos kung mag-overheat siya or maglalabas ng ano dito, yung coolant. Yan, tumasa na, napainit na natin. Yan, hindi na masyadong mainit. Sample nito dito sa ibabaw ng takip, sa may takip, hindi na siya masyadong mainit. Dito nung ano, same din na ano, yung katagal kung gaano pinainit. Yung una, sobrang init dito, hindi mo talaga dito mahawakan. Yung level niyan dun pa rin, pero chine-check pa rin natin mabuti. Sabay i-reset natin yan. Sa diagnostic tools, makikita rin natin dyan kung overheat yan or kung overheat pa rin or hindi na. Crush mo yung engine speed, medyo mababa na yung engine speed nya. Ang hirap na nga ikutin, kailangan ng ano, Phillips screw. Ni-reset din natin, baga factory reset yung ginawa natin. Tapos mababa kasi yung minor nya, ibabalik natin sa standard 1500 rpm plus 200. Dapat naglalaro lang yan sa 1617 ang 15 ganyan. Wag lang babagsak ng 1400 kasi hindi na maganda yon. Yan, tinanggalan natin yung diagnostic tools. Na-check din natin doon na kapag naka-full rev siya, bumababa yung temperature or yung init ng coolant. At saktong-sakto rin naman. Tapos ito, kaya na pang maandar kasi puro short video yung ginagawa natin. Kumbaga nag-i-stop tayo para hindi umaba yung video natin. At hindi na siya masyadong mainit dito, naahawakan mo na. Tapos stable pa rin yung ano, yung sa reserve natin, stable pa rin, kaya hindi siya luluwa dito. Pero kailangan pa rin natin siyang ano, obserbahan mabuti. Painitin muna natin para hindi na masayang yung pagpunta nila sir. Kaya painitin muna natin para makita natin. Sige, gamitin mo muna ang pampabili mo ng pisa para makita natin talaga. Ayan, sobrang init na yan. Ito mga sir, dumating na siya galing sa labas, kinamit niya yung unit. At hanggang ngayon hindi niya pa rin pinapatay yung makina kasi doon tayo magbe-base kung talagang aapaw pa rin or aangat itong kanyang coolant sa receiver. Ito kasi normal lang yung mga sir kasi nga nagkalas tayo, hinayaan lang muna natin, pero wala namang problema yan, same pa rin yan. Ito yung nagsalin tayo kanina, sinakto lang natin ng konti para malaman natin kung aapaw talaga or hindi na. Yan, wala naman din kung patak. Yan, goods na to mga sir, okay na to. Kasi pinagbibenta nga na si thermostat na papalitan magkano thermostat mga sir. Dalawang klase yung thermostat natin, yung isa 1375, yung isa naman 22. Puti yung pinagkaiba, puti saka blue. Mas magandang klase yung blue, yung isa kaya sabi mo nang parang class A lang din pero original din yun mga sir.
Kaysa naman na magpapalit ka ng ganon, hindi naman dapat kailangan palitan, o edi sayang, lumastos ka lang kahit hindi naman sira. Saka hindi siya mainit mga sir, galing nga sa labas yan. Ayan. Ito sakto lang din yung init, sa taas sakto lang din yung init, hindi talaga siya ano, totally yung kanina na mararamdaman talaga umabot hanggang dito sa taas, tapos parang may bumubulwak na bubbles. Pag ganon, ibig sabihin nakakaikot na siya ng hangin, kaya nadodoble yung pressure ng radiator, kaya umaapaw. Ito umaangat yung takip pupunta dito. Ito goods na to.